nakaunang serye ng ating Sunday Special para sa inyo in MPL Philippines Season 16. It's going to be Smart Omega versus Team Welcome to Falcons. Mobile Legends. And we're down to the very last game ng kanilang serye. Momentum is on to the side of Team Falcons, knowing na sila ay nanalo ng game number 2. Oo, ibang klase din eh. Pinag-usapan natin kanina na ang Omega after that victory against Twisted Minds ay magaling mag-ride ng momentum. Pero so far, facts lang, Grok wins games. Grok wins games. Para dito sa series na to. And if you think about it, maganda yung Grok sa game na to. Mataas yung vision at matutulungan yung Valentina na usually ay hindi na ganun kaganda ang laning stage. Pero dahil madedelay mo nga yung mid lane, napapaganda. Uy! Medyo kumuha yung point na yun para kunin agad yung first blood para kay Ryzen. Nakita agad natin yung Kaplan nung hindi makaalis si View. Dahil Purify yung gamit niya, there goes Ryzen. Oh my goodness. Alright, that View. is- Ito yung effect ng Grok block. Oo. Na may misposition yung mga tipong Jushin. Kaya naman, nung game number 2, I felt like mas magandang nakawan na rin yung Grok. But this time, yun yung nangyari para sa Omega. First 2 picks Grok laban sa first pick Jushin ng Falcons na very evident kung bakit siya epektibo. Sabay kinomboan pa ng isang Fanny that allowed Omega to get that first blood. Maganda agad ang simula para sa Omega. Yun yung sinasabi nating praktisadong lason eh. Hindi naman yung lason kadalasan dulo lang lumalabas. Minsan, simula pa lang mahapdi na. And that is something na na-expect natin mula sa Omega. Bukong papasukin pa din si Flap dito. Susubukan ni Ryzen na kunin, pero Wow! tactical reposition with that flicker mula kay Flap TZ. Makakatakas siya dun sa gagawin ni Ryzen. Meanwhile, yung tatlong members ng Smart Omega, nakahanda rin naman sana for the response. Pero dahil umalis na rin si Ryzen, atras sila. Talino rin ang Earthen Rampart ni Super Yoshi doon, no? Na imbis na harangan niya yung dadaanan ng jumujombag doon sa ulo niya, eh hinarangan niya yung mga tutulong doon sa kalaban at napakabilis ng po. Turtle secured para dito sa Team Falcons. So, interesting na rotation dito mula sa Omega, lalo doon sa jungle pattern ni Ryzen. Imbis na kumuha siya ng priority doon sa level 4, iniskip niya actually itong Rock Ursa to. Kanina pa yan buhay eh. At dahil doon level 4 si Kaltizi, ang nirisk ni Ryzen ay makakuha ng kill doon sa may top lane para tulungan yung Uranus niya. And that might eventually lead na itong si Flap TZ hindi makakatulong doon sa turtle fight. Since hindi sila nakakuha ng kill at nakaplay sila ni Flap doon sa may top lane because of that flicker, naging awkward yung spot para kay Ryzen. Matagal siyang level 3, tapos naiwan niya yung kanyang Rock Ursa. Ngayon, kailangan niya mag-catch up when it comes to the farming. At sana nga makapag-catch up dahil kanina nakita natin kung gaano kahirap yung mga retry battle dito sa dalawang junglers na ito. You would like to see a true 50-50 but sa nakita natin sa game number 2, parang kahit 50-50 yung mga Lord takes natin, mga Turtle takes natin, parang laging may extra 5% si Ryzen na kalamangan against Kyle TZ. Well, titignan natin ngayon yan kasi knowing na yung matchup ay Akai Fanny, parang sobrang limited na to 20% na lang yung makuha mo yung turtle pa. Pero we're not for the turtle. We are for the kills. Yan ang papatunayan ng barangay because they're gonna get Ogwen. Pero nga lang si Super Yoshi ay pinuwat. Meron nga lang din siyang ginamit ng tech charge para makatakas at nakopya ni Haji yung heavy spin. Tingnan natin kung ano yung magiging sunod na target ni Ryzen dito. So far, sa dalawang attempts na naghahanap siya ng kill ay naging successful na ito parehas. Kaya naman 2-0 na dito si Ryzen. Para bang wala atang paki sa objective si Ryzen ngayon. Nag-flip ang switch hero ang gusto nila. And remember, the week number 1, when I was personally na-impressed dito sa ginawa ni Ryzen Fanny, yung gamit niya doon. At hindi rin siya ma-objective, ma-trade itong si Ryzen. At si Super Yoshi, hinahawakan na yung purple niya. Grabe namang teamwork to. Oo, tsaka tingnan mo, no, ni-reset na nga rin. Kahit papano, at least Trade siya. At mukhang mangnanakaw pa. Iba ang trade niya. Ayaw niya Grabe. mag-turtle pare. Hari ng trade talaga. Hari ng trade. Pero nandyan si View, nakita siya. Okay, naispatan na inaagaw pala. At tuluyan na nga nakuha ng ganon kabilis. At yung turtle ay mukhang ibibigay na ng libre para sa Team Falcons. That's a trade. Purple for a turtle. Pero para kasi sa Fanny, parang Lord yung purple eh. Tsaka pare, may sarili pa siyang purple eh. Oo, May exactly. babalikan pa siya, pre. Kumbaga may naipundar pa sa Pilipinas matapos mag-Riyadh. Ryzen showing us a different approach as a jungler. Hindi natin sinasabing ito yung tamang play.
we're just saying na ito yung naisip ni Ryzen na play for this particular moment. Alam niya na dahil sa heavy spin, tapos meron pang badang, Delix nga naman kumontes pa doon sa mga turtle fights. So instead, what he did was to just go for the trades. Teka lang, sa middle lane, muntik-muntikan lang na magkaroon ng clash. Pero wala lang, nag-aalisan lang din ang dalawang kupunan. They are preparing for the turtle, although matagal pa naman yon, pero doon na patungo ang rotation kasi yung gold laners gusto na nilang bigyan ng ng alaga. Still very much a close game. 4 na daan lamang ang lamang ng Omega. And dahil yan sa hari ng trades na si Ryzen, nakakuha pa siya ng isa pang purple buff. Essentially, yung last 2 minutes or 3 minutes ng kanyang gameplay ay may hawak siyang purple buff. Yeah. Good cycling di ba? Parang hindi mo kunin agad dahil merong 15-second window na wala kang buff. Yes. So mas maganda na, or lalaki pa ngayon Technically nasa 25 to 30 na window na wala kang buff dahil it takes for consideration mo pa yung mismong pag-take mo ng next na buff mo. But Ryzen is eliminating that factor. In fact, naniniwala ako dito sa Omega na parang hindi nila din contest itong turtle number 3. Mag-farm na lang din sila. Kuha na naman ng mga trades itong si Ryzen. So maybe Falcons, baka magkaroon sila dito ng idea na what if protektahan natin yung purple instead na kumuha tayo ng next turtle. Wow, parang yun yung kinounter mo yung counter nila. Exactly. Pre. How do you trade against the king of trades? Hanapin mo yung ite-trade niya bago pa man din Kunin mo na puntaan. muna. Parang sa Baraha may King of Spades. Ito na. Sa Omega may King of Trades. Oo. Si Ryzen pare. At ayan na nga. Turtle is spawning. Ang tanong, lalaban ba ang Omega dito? O te-trade na naman ba dito si Ryzen sa labang ito? Papabagalin ba nila ang tagpo dahil even yung turtle ay sinasayaw na tech charge pero nag-headbutt paalis si Kyle TZ at tumingin na lang kay Super Yoshi. Hindi siya nahuli doon sa setup at mukhang sasayaw muli ang dalawang kupunahan, Flap TZ and James. Silang dalawa nag-1v1 pati yung gold lane sa baba, sila lang din ang gusto nilang magkalaban pero yung turtle ay mukhang kukunin na ng libre penalize pa ng saglit. Wow. Okay. Mapapatagal pa. Tumagal nga. Pre, sumobrang tagal. In retry range na sana. Pinareset pa ni Super Yoshi ng back to 0, pre. Oh. Minus slash nga lang, wala kay Flap TZ. Kaso nga lang, wala silang damage para kitilin itong si James. At this is Lord ay Turtle 3 Part 2. Super Yoshi, ang tagapagmana ng lason ni Chuck Mamba. Napanood na natin yun dati. At yun napakita ni Yoshi. Yun yung nakakainis, pare. Yung konti na lang, iyon na. Biglang papadiran. Eh dahil dyan, no, sa oras na nabili nila, mukhang Grabe. makakatori dito ang ari ng trade. Ryzen getting that turret once again. Pero meron ding makukuha ang Omega sa baba. Back-to-back turrets. Bot lane and top lane. At mukhang gusto pa nilang makuha yung mid lane. Ang tanong mapoprotektahan ba ito ni Flap? Teka lang, si Wow. Ryzen, Wow. Super Marco, sinubukan ni Ryzen, medyo nasaktan doon sa turret damage and even doon sa sipat at hindi nga lang tumama yung SOD. At makakatakas pa itong si Ryzen. Meanwhile, Haji ginamit yung kinopyang heavy spin. Doon lang sa gitna pero wala pa namang casualties. Nakatingin lang din si James kay Kyle TZ. Sinusubukan nilang i-delay yung pagkuha ng mga bagay-bagay pero retry ginamit na para ma-secure. Parang daming memories na bubalik ng Haji na nag-heavy spin eh. Nakita ko bigla pare, Oo. parang siya dinata yun ha. Wait lang may angulo si Super Yoshi. Pero hindi niya ibabato kasi si Ogwen lamang ang nandoon. So yeah, Valentina sa Haji from before. But tingin ko itong investment na ginagawa ng Omega, yung we're talking about the trade, especially pag delay din naman itong Super Yoshi. Ang tunay na epekto nito is dun sa First Lord. Kasi kung papapansin natin, lumalaki yung EXP gap ng ating mga junglers. Sa ngayon, isang level lang ahead itong si Ryzen. Pero ngayon, dalawa na pala. And eventually, pagdating ng First Lord natin, pag nagtuloy-tuloy itong tempo na to mula kay Ryzen, makakakuha siya ng 2 levels ahead of Kyle TZ. At sa mga moments na yon, pwede na ngang i-contest yung Lord. At parang doon natin nakita yung advantage kanina, no? Napakadaming lords ang nakuha ni Ryzen in game number 2. Subalit tatalo sila doon. Kita pa rin natin yung retribution advantage na mayroon dito ang jungler ng Smart Omega. Tuloy lamang ang paghahanap ng mga pwede pang makuha. Ryzen trying to dodge Flap TZ pero mukhang hindi pala si Ryzen ang kailangan tumakas doon. Nakatakas siya doon Forcing. sa final slash. Naghanap si Haji na kanyang target ng pwedeng kopyahin. Long lane play mula dito sa kay Super Marco. That's natural.
Netski, hindi pa siya naka-Trinity sa ngayon. Yes. Talagang epekto ng mga pagbagal ng mga goal na nakuha. But he's near. So, just waiting for siguro isa pang wave at mukhang kukunin niya dito sa may bottom lane. Set up muna ang Omega sa Lord fight. Look at this, Malefic Roar pickup para dito kay Ryzen. Ibig sabihin nito ay kahit si Ogwen ay kaya niya nang punitin to a certain degree. So kailangan mag-ingat dito ng mga tanks ng Team Falcons dahil pwedeng mangbigla ang Omega. Available ang battle spell dito para kay Super Yoshi, which means na pwede silang mangbigla on this possible Lord. And by the way, dito na nga nagka-clock in yung sinasabi ni Wood kanina na may level advantage si Ryzen against Kyle TZ. Ayaw din mag-initiate ng Smart Omega. Probably hinihintay talaga nila yung Demon Hunter Sword Yeah. mula kay Netski. At yung purple buff, syempre, wala para kay Ryzen. Ipiblitz ba nila dito ang Lord? Ito na, Trinity para kay Netski. Ngayon buo na, sisimulan at susubukan na rin ang Team Falcons na mataliin ang mga bagay-bagay. James ay sumugod na sa likuran. Wow! And Kyle Dizzy getting the retribution. Hindi nakarating si Ryzen. Ryzen? Ngayon si James ay sumusubok na takiin lahat ng sibat. Flap Dizzy with a final slash. Kaso naipit na sa lahat-lahat. Marco! Doon sa likod niya lang na sumakakuha. Wow! And a crucial Spear of Misery connecting to Ryzen ay hindi siya mamamatay ng mabilis. Although still, namatay pa rin naman. And it's few na lang nadidepensa para sa Team Falcons. Oh my goodness! Sa Falcons, nakaramdam sila na kukuha pa ng purple. Siguro inorasan nila yung purple buff ng Omega para alam nila kung kailan yun kukunin nito si Ryzen. Binlitz nila yung Lord. At syempre, meron tayong bakbakan ng dalawang nag-heavy spin. It's Kaltizi going up against Haji. But eventually, dahil wala namang kalaban si Kaltizi sa pag-retry, nakuha niya yun. But the hero turn kung saan lumamang ang Omega. Ryzen, solido ang initiation. Flaptizi being dodged so many times by Omega, getting outplayed. But is still the 13th player to achieve 2,000 assists in MPLPH. Super Marco tinuhog yung dalawang members ng Omega. Unfortunately, still goes down. At sa lahat ng exchange na yun, si Netski ang pinakamasaya. Alive for all of those kills. Nakadalawang tore ang Omega matapos ang trades na yun. In fact, makukuha pa nga ng purple si Ryzen at patuloy pang gagamitin ng Team Falcons ang Lord na ito. Magagamit ata nila all the way to that inhibitor turret pero kailangan nila mag-ingat dahil Super Yoshi may hawak pa rin siyang battle spell dito. Super Marco still looking for that potential engage. Netski hindi gagamitin. Magra-rampart lang. Threatening that ultimate coming in from Super Yoshi. Ever na wala tong dash, Super Marco, malamang sa malamang ay nag-tech charge na. Pero Ryzen is getting those trades again doon sa top lane, getting a turret down at hindi pa nabasag yung inhibitor nila doon sa baba. Ang ganda na nangyari doon. In fact, for Omega, even if yung Lord Plane na napunta sa Team Falcons ay potentially nagamit nga ng Team Falcons para bang mas may nakuha pa ang Omega doon. At yun na nga. We did not see how they initiated pero kanina pa nila binababaran si Ogwen. Ogwen opting to not use the flicker. Smartly enough. Dahil alam niya na 53 seconds na lang magkakaroon na ng Lord. Mas importante na yan. So even when that's a kill, hindi naman ganun ka laking bagay para sa Falcons. Oo. Ang masakit nga lang dito is yung palaki na lead ng Omega. At ang overall effect ng pagbuhay ni Netski kanina sa teamfight is mauuna siyang magkaroon ng Wind of Nature. Nag-uunahan kasi yung dalawang marksman natin dito. And if Netski gets the Wind of Nature before the next na Lord, it will be crucial para sa Omega. Oo, and so far, no, masisilip na nga natin sa ating Ay, una Infinix na. in-game equipment. Super Marco already having that Wind of Nature pero ito ay ang kanyang fourth item. Meanwhile, for the side of Netski, ganun din pala ang sitwasyon natin, no? Pero bumili kasi siya ng Fury Hammer. Pang Malefic gun yata to kung hindi ako nagkakamali. Ayan na, may Wind of Nature Ayan na rin. So sabi niya, teka, nag-Wind of Nature si Marco. Ako din. Ako din. Hindi na pwedeng wala eh. The moment na mahanap nila yung isa't isa ay 1v1 scenario. And trust me, that will happen at some point in this game. Napaka-importante ng Wind of Nature na yan. Kung babalikan natin yung last Super Marco Moscow game, that was one of the most crucial Wind of Natures na pwede nating mapanood sa kanilang S16 run. Hari ng trade. Kahit magkagulo-gulo kayo dyan sa purple ko, kukunin ko yung purple mo. At nakuha na niya. Nakuha na niya. Uy, na-retry Teka ah! lang. Rumetry! Si Kyle Dizzy ay napagamit na ng kanyang heavy spin. James ay humaharap lang kay Flap Dizzy. Hinahabol ngayon ng Smart Omega pero Ryzen goes in. Makakakuha siya ng kill. Siya pala yung hinihintay na dumating ng Smart Omega. And ngayon na 5v4 yung laban, maaaring puwersahin yung Lord Take. That might have been a very crucial mishap para dito kay Flap TC. Hindi tumama yung final slash plus the flicker Oh, play. yun na nga eh. Ginamit yung flicker ngayon. Makaka-recover na ng retribution itong si Kaltizi pero wala siyang heavy spin. Napaka-crucial niyan. Buti na lang madedepensa ng Falcon yung long lane.
wala yatang purple buff si Ryzen na nakuha dahil naiwan lang yung maliit. Yung maliit lang. Oo, so dahil doon, kinuha pa niya yung kanya, maliit lang din. So wala siyang purple ngayon. Uy, napakalaki advantage. Ogwen! Papasok ngayon si Ogwen mula sa likod. Pero best like best crap. Si Haji nagiging target. Ngayon si Netsky dun sa harap. Tinutunaw lang si Kyle TZ. Kaya mapipilitang umatras Oy. ang Team Falcons. Pero dahil sa Moscow, yung map pressure na ginagawa sa bottom lane, mukhang libreng hawak ngayon ng Team Falcons yung Lord. Reset malala para dito sa Lord na ito. At buhay pa naman ang miyembro ng dalawang opunan na pinapanood natin. Unti-unting bumabagsak ang inhibitor turret doon sa may bantang ibaba at patuloy lamang ang pressure na nanggagaling dito kay Super Marco. The SOD is not yet available pero pwedeng bumili ng oras ang Team Falcons. May pinaplano din si Super Yoshi and even Netsky. Mukhang sasalubungin ang debate pero nandun din naman si Ogwen para tulungan just in case. Lord Dance ang gagawin ng Team Falcons. Nandyan si James para hawakan lang yung Lord na minsang hinawakan ng Team Falcons. No flicker for Flap TZ and Ogwen. Gaano kalaki ito? Malaki. Sobrang laki bagay. Kasi nakita natin si Ogwen na ginamit yung flicker para doon sa palikod. Much like yung dalawang beses na ginawa doon sa may Twisted Minds na nilikuran niya with the initiation ng padang kasama yung flicker. And halos 1 minuto to na opening window para sa Omega. Flap TZ will get his flicker. Pero the fact na wala itong si Ogwen, wala nung mga surprise badang initiation sa makikita natin. Teka, alam yata nilang wala pang purple buff itong si Ryzen kaya pagpwersahin nila yung Lord ng mabilisan ngayon. With Super Marco, 5 members of Team Falcons, si James lang ang nandun. Wala siyang magawa kundi tignan na kinukuha na ng Team Falcons pero siya'y mamamatay. At si Super Marco ang makakakuha ng Lord ngayon. Maghahabol ang Team Falcons. That's 5-4 at lamang ang Team Falcons sa numero pero aatras din sila respetuhin ng barangay. A very decisive call mula dito sa Team Falcons. Alam nila na wala pang purple buff kaya gino na agad ang Lord na ito in Super Marco. That was a near perfect reset mula kay Yes. Super Yoshi. Pero Super Marco with the presence of mind na last hitin yung Lord na yun. Inuna niya, alam niya wala makakalapit sa kanya. The fact na din si James ay nabigyan ng mga members ng Falcons and also si Ryzen kasi nagpakita din dun sa may bottom lane or at least dun sa isang part ng mapa na wala siya. Ang Falcons, na-identify nila, bigla na lang din nag-kick in yung experience na meron sila ng matagal na dito sa liga. Naturally, kinuha nila yung burst down dun sa may Lord. At ngayon nakakuha na ng lamang sa ating laban. Hinihintay na ngayon ng Team Falcons yung pwede nilang gawin. SOD kumonekta! Ryzen! Naaabutan pero minsan nilang yun papalayo at mabubuhay pa rin naman siya. Hindi na siya pinansin pa ng Team Falcons kasi yung baba ay pwedeng butas na at tuluyan na ngang nabasag and this time pwedeng targetin doon sa itaas and even yung gitna naka-ready ng Team Falcons na magbasag ng base ng barangay. At tutunawin lang ito yung Lord sa may batang ibaba. Mid lane na ang call dito. Super Yoshi has the angle. Susubukan pa rin ng Team Falcons na kuhanin yung Torre. Ryzen doon sa taas. Pag-split na lang na paggamit ng Crimson Beacon. Super Marco even 50% HP. Aatras ang Team Falcons. Habol ba ang Omega? Ang tanong ay, makikita ba ni si Ryzen lang aagaw? Ogwen, makikita si Ryzen, pero si Ogwen lamang ang makakakita sa kanya. Makakalipad naman palayo si Ryzen, pero protektado ang kanyang purple buff. Retribution secures that purple para dito kay Kyle TZ at mukhang gugutumin nila ng purple buff dito si Ryzen. And this is a switch mula sa Falcons. Making lahat ng mga moves ng tama para sa mga the past few moments. In fact, yung 5 minutong nakikita natin dito na sumasayaw yung dalawang teams sa Lord, mas maganda yung macro nakita natin sa Falcons. Yung pagnakaw nila doon sa purple buff, yung pag-iwan nila doon sa maliit na purple buff doon sa kanilang side ng jungle, yung pagprotekta ni Ogwen, having the right mind to check yung kanilang purple buff. Tuloy-tuloy na good moves para sa Omega. At kung masakit ang pagkawala ng purple buff sa early game ng Fanny, mas masakit pagdating sa late game dahil dito na nag-play into factor yung layo ng naaabot mo dahil dun sa energy limitations ng isang Fanny. Especially with the Evolved Lord upcoming 20 seconds from now, maliban na lang tayo makakita ng laro na hindi natatapos pagkatapos makuha ang Evolved Lord na ito. And for Omega, hawak nila yung laro na to for the longest time. If they're able to secure this Lord, kung makuha ni Ryzen ang Lord na ito, ay pwede nilang matapos ang laro. But for Kyle TZ, redemption, yan ang gusto nilang mahanap. You forced to use that Crimson Beacon at rekta na nga para doon sa Lord na yon. And thankfully for both teams ay kompleto ang kanilang mga battle spells. This is an all-out war para dito sa Evolved Lord. Napwersa din naman nila yung heavy spin na kinopya ni Haji.
Pero Purple meron sa siyang ultimate ulit para kopyahin muli yun. Wala na namang purple buff at kukunin na naman ni Kyle TZ ang Yoshi. para kay Ryzen. Okay, Ogwen. Mabibigyan! Tectonic Charge! Susubok ngayon! Pero teka lang, kakalma. Dahil alam din ng Smart Omega na medyo Automatic. kailangan na nilang labanan itong si Super Marco. Medyo masakit yung damage sa Ryzen. Oh no! Marco! Hindi pa rin nakikita. Hindi na nakikita. Nakita pero niya. Nung nakita na, hindi lang pinansin tapos babay na. At pinigilan lang nilang makuha ni Ryzen yung purple buff nila. Ngayon may Lord ulit na pwedeng madaliin. Hahabulin ba? Hindi. Dahil dun sa Lord nakatingin ang Team Falcons. 5v5. Kaso nga lang si Ryzen nagpipilitang mag-pressure dun sa bottom lane. Ang tanong ay tutuloy pa nila dito, sasayawin nila. Team Falcons, James ang tatangke para dito sa Omega. Si Ryzen ay nasa baba, mukhang itutuloy na nila. Mamadaliin, sinisipat-sipat. James nandun sa likuran, sinubukan Super Marco, may heavy spin mula kay Atsiet, mamamatay! Reset. Ang bulletproof na reset na yung Lord! Oh, no! Netski You! nabuhat, Pio susubok pa, pero Ay! ito shutdown kill mula kay Nets! At si Open low on HP na rin, pero doon sa may bandang baba ay Lord! Oh, no! Easy will die too! Double kill para kay Netski ngayon, 5v2! Kakayanin ba ng dalawa na depensahan pa kasi ang barangay ay didiretso? At naririnig mo na ang double call mula sa barangay. Lilipad pa ba ang Team Falcons? 30 segundos para sa mga kakampi. Walang heavy spin si Kyle TZ, hindi niya masusubukan to. Yung depensa ay kukulangin at nandiyan pa yung Terrified with the quest clock. Pero ang barangay ay nakatingin na sa base mismo ng Falcons. At ilang segundo, teka walang minions. Hihintayin muna Nilapit! nila.